pagbabasa ng Biblia sa Mark chapter 2 and verse number 2. Mark chapter 2 and verse number 2. Mark chapter 2 and verse number 2. Marcos 2:2. Damuin mga tao nga kinmadto. Okay. Marcos 2:2. Verse 1 ani kita para makuha natin ang hain kumadto ang mga tao. Marcos 2:1 ngan 2. Paglabayhin pira ka adlaw, binmalik Jesus ha Capernaum nga nahibantog nga inmuli na iya. Verse 2. Damuin mga tao nga kinmadto sanglit na puno an balay. Bisan pangani an bungsaran atubangan han portahan. Han nagwawali ni Jesus hayra. Amen. Nagwali ni Jesus hayra. And the Lord preached the word unto them. So ang ating mensahe ngayong umaga ay ang kahalagahan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit kinahanglan na ang pulong sa Ginoo kinahanglan maiwali? At nawa ito ay ating maintindihan at aton ini mai-apply sa ating gawain sa ating misyon sa lugar na ito. At atin itong masuportahan ang kahalagahan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. So, pagpalayan tayo ni Kristo, ni Jesus. Amen. Makalingkod tayo mga kapatid. Libro ng Marcos mga kapatid ay libro, yan ang pinakamaikli sa apat na mga ebanghelyo. Bakit ang Marcos maikli siya? Kasi most of the time, naigin surat ni Marcos dito, most of the karamihan sa kanyang isinulat, partihit pangalagad ni Kristo. Hindi parte ang mga igintutdo. Iginsaysay niya yung mga gingawa, mga ginhimo, ginbuhat ni Kristo. Hindi kagaya ni Mateo, Lucas, nga ni Juan, pati ang mga igintutdo, iginsurat nila. Kaya nahalaba. At naging benepisyo kaya pa natin kalag. Kay Marcos, isinulat lang niya yung mga ginawa ni Kristo. Kaya kaurugan na natin mababasan sa Marcos, mga himala, mga milagro, mga urusahon nga ginhimo ni Kristo na nagpapamatuod na hiyagod an anak kan Dios. Iya an Dios na nahimo nga tawo. Pero mga kapatid, kapansin-pansin sa ating binasa, kung mapapansin ninyo, nung si Kristo nasa loob ng bahay, maraming tao ang pumunta sa kanya. Ang pinakauna niyang ginawa, nagwali siya. Amen? Pangangaral ng salita ng Diyos ay ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga ang salita ng Diyos na bisan nga ni Kristo iginwali iton. Waray hiya basta maghinimuon mga milagro, nagpagaling ng mga may sakit, mga buta nakakita, mga piyang nakalakat. Hindi siya basta gumagawa ng himala, mga kapatid, na walang pangangaral sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kay sumala na aton pag-estudyo kanina, waray gahom maliban sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang gumagawa ng mga kababalaghan. Ang salita ng Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay. Sabi ng Panginoon, magkamay da kapawa, magkamay din kapawa. Walang mangyayari na anumang bagay na milagro sa ating buhay na bulag sa salita ng Diyos. Nahiwalay dito. Kaya mga kapatid, napakahalaga, sobrang importante ng pulong sa Ginoo. Kay lahat ng bagay, bisan nga ni banwa, nalalaya, mga bukad, napaparam, pero ang salita ng Diyos ay hindi kailanman lilipas. Mga bagay sa lilipas, ang salita ng Diyos diri. Sa Isaiah 40:8, mga kapatid, may kita natin na pinakita ni Propeta Isaiah sa mga tao ng Israel sa Isaiah 40 and verse number 8. Isaiah chapter 40 verse 8. Oo, nalalaya an banwa, nga nararapdag an mga bukad, kundi nagpapadayon an pulong han aton Dios. Isaiah chapter 40 verse number 8. Ganon din ang tao, mga kapatid. Ang tao mabubuhay, yung history ng tao, waray pinagkaiba sa history ng banwa, no? Naturok, imomower. Naturok,
imo-mower. Ganun din yung buhay ng tao eh. Iaanak, lilibing. Iaanak, ililibing. Wala pinagkaiba. Mga kapatid, pero ang salita ng Diyos buhay magpakailanman. Mamatay man ako, tayo sa oras na ito, ang Biblia nagpapabiling lagihap. Sabagat ito ay salita ng Diyos. Parehas ini sa Diyos. Kung ang Diyos buhay magpakailanman, aniya pulong buhay giyap magpakailanman. Amen? Yan ang salita ng Diyos eh. Yan ang karakter. Na amo ito mga kapatid na hinungdan, naging gamit ni Kristo sa Mateo, Matthew 24:35, binasa natin kanina. Na ang langit at lupa ay lilipas, pero ang pulong sa Diyos, diri. Amen? Kaya nga, nung tumuod kita hini, na sumiling ang Ginoo, ang sino mang magtuo kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Natuod ka may danimiton. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos. Anong meron ka na ngayon na sumampalataya kay Kristo? Meron kang buhay na walang hanggan. Kaya mapalit, hindi lang tayo basta nagpapasalamat na meron tayong buhay ngayon. Kung ang buhay mo hanggang ngayon lang, uray gamit. Kasi hanggang ngayon lang eh. O sa manla, mga kapatid, nagpapasalamat tayo na meron tayong buhay na walang hanggan. At yan ay regalo ng Diyos sapagkat ang iya pulong waray gihap katapusan. Nagtuo ka man din eh. Amo ton mga kapatid, nagkamayada ka ito. Kaya, lahat gihap nga maato sa sabi ni Kristo na lahat ng magtuo sa Kanya ay buhay na walang hanggan. Hindi rin sila mabubuhay magpakailanman. Ito ang ating final na otoridad, salita ng Diyos. Ito ang magdidesisyon sa buhay ng tao. It's either maligtas o hindi. As long as you follow the word, kung ano nakalagay dyan, yan ang mangyayari sa'yo. Kaya nga lahat ng bumaribad sa katalawasan ni Kristo hanggang sa impyerno, maalala nila yun. Tumingin sila sa langit. Ang sinumang sumampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Mumultuin sila noon araw-gabi sa impyerno. Bakit ko ginbalibaran yung salita ng Diyos? Araw-gabi, iisip-isipin nila yon. Bakit ba hindi ko pinaniwalaan ang sabi ni Kristo? Nang sino ang sumampalataya sa Kanya may buhay na walang hanggan. Nandito ako ngayon araw-gabi. Hindi magbabago ang salita ng Diyos na nakasulat. Ang sino mang sumampalataya kay Kristo may buhay na walang hanggan. Ang diri niya pagtuo amot nagdarahaya sa impyerno. Nakukuha niyo mga kapatid ko. Ganyan kagamhanan ang pulong sa Diyos na ang tao diri labaw ha Biblia. Ang Biblia ang pulong na may gahom tikang haatod Ginoo. So, nakita natin mga kapatid na ang buhay Kristiyano simula nung ikaw ay naligtas, nagsimula ka rin sa Bible. Amen? Hindi tayo maliligtas kung walang Biblia. Hindi tayo malalaman ang daan ng kaligtasan. Hindi tayo malalaman na tayo makasalanan. Hindi rin natin malalaman na tayo ay pupunta sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Hindi natin malalaman na ang Diyos pala ay nagkatawang tao. Hindi natin malalaman na si Kristo ay namatay sa krus. Hindi natin malalaman na si Kristo ay inilibing. Hindi natin malalaman na si Kristo ay muling nabuhay kung walang Biblia. Amen ba mga kapatid ko? Pinaagi hini na ligtas ang ating kaluluwa. Na sinasabi ni Kristo, ang sino mang magtuhay ang matatalwas at talwas God, kay iya iton, igin sa ring haaton. Kaya mga kapatid, sa 1 Peter 1 verse 23, may kita natin na tayo ay na-born again, pinagihan Biblia. Amen? Hindi tayo na-born again kasi umanid tayo sa born again. Mga kapatid, more on kananlawas laad to, kay inmapi ka man ada. Ang pagiging born again ay sa panloob na pagkatao na naging bubuhat han Ginoo pinagihan iya pulong. 1 Peter 1 verse 23. Babasahin natin mga kapatid. 1 Peter chapter 1 in verse 23. Ano sabi dito mga kapatid? Kay ginanak liwat kamo. Yun ang meaning ng born again. Ginanak utro. Amen? Yan. Kapag translate mo yung born again, na tawo utro, na tawo na liwat. Ginanak utro. Verse 23. Kay ginanak liwat kamo, pinaagihan buhi ngan waray katapusan nga pulong ang Dios. Amen. Mga anak na kamo, dirihin ginikanan nga may kamatayon, kundihin ginikanan nga waray kamatayon. Amen.
Kaya mga kapatid, isipin natin kung walang Biblia, hindi tayo maliligtas. Hindi natin masisigurado ang kaligtasan kung wala ang salita ng Diyos. Kaya nagpapasalamat tayo nung araw na binuksan ng Biblia sa atin. Di kagaya ng panahon ng ating mga ninuno sa ating bansa, pumunta ang mga Espanyol. Ang may hawak lang ng Biblia yung mga praile. Sa panahon ni Rizal, yan yung pinaglaban niya. Bakit hindi pinapabasa ang Biblia? Na isang bansa, kaya sila mauswag kasi may Biblia hira. Sa Germany, pumunta si Jose Rizal sa Germany. Tungod nga ni nga nag-aaral niya pag-doktor, di ba? Kasi yung mama niya may sakit sa mata na katarata. Pagpunta niya sa Germany, nakilala niya si Pastor Carl Ulmer, tinuruan siya ng Biblia, naligtas siya si Rizal. Kaya, siguro hindi to alam ng mga Rizalista eh. Saan mga, ano yun, yung mga ano dyan, sinisiring nga kabanalan. Di nila alam si Jose Rizal Baptist eh. Di nila alam eh. Ngayon, sinasamba nila. Meron silang third eye sa labas ng simbahan nila. So, si Rizal, pagbalik niya sa Pilipinas, ipinaglaban niya ang kalayaan sa relihiyon na tinatawag sa English na freedom of religion. At the same time, ipinaglaban din niya yung kalayaan sa kaluluwa, the soul liberty, na lahat ng tao ay may pantay-pantay na karapatan sa pamamagitan man ng batas o sa spiritual na usapin. Sa panahon niya, mga Espanyol man naghahari. Sabi ng mga praile, huwag kayong magbabasa ng Biblia, mababaliw kayo. Kapag kayo nagbasa ng Biblia, matutiliroan yung mga una-una. Sabi ni Rizal, gumawa siya ng libro. Di naman talaga kayo mga pare, inanyo nyo nga si Sisa eh. Ginlabtan niyo si Sisa, nabaliw si Sisa, hindi dahil sa Biblia, kundi ginlabtan niyan padi. Kaya si Rizal, ang bumaril sa kanya hindi mga Kastila, mga Pilipino na praile. Yan ang nag-ano sa kanya, umusga sa kanya, kapwa din Pilipino. Kaya noon pa mga kapatid, ang ating mga ninuno walang Biblia. Pumasok ang Biblia sa atin sa bansang Pilipinas nung nagkaroon ng World War II na ang mga sundalong Amerikano sa magitan nila General Douglas MacArthur. Sila nagbitbit ng Biblia sa atin. Ang mga misyonero, sundalo din. Amen mga kapatid. Misyonero sila sa ilang bansa, pero at the same time, professional nila pagiging sundalo. Pagdala nila dito, hindi lang basta baril ang nila, dadala sila ng Biblia. At mga kapatid, doon naging malaya ang mga Pilipino. Sa Biblia natin nalaman na kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, nandun ang kalayaan. Walang pipigil sa'yo, walang po-control sa'yo, maliban sa Espiritu ng Panginoon. Amen mga kapatid. Sabagat ang sino mang alipin ng kasalanan ay susunod sa kasalanan. John 8:31 and 32 mga kapatid, mababasa natin. John chapter 8. Ang mga ninuno natin, so kaya doon na po yung kasabihan, kung saan kami nagmata, doon na din kami matutulog. Grabe, hindi na nagtupi ng higaan. Kasi kunain daw yung magmata, doon, hindi nila pinagpag. Hindi, ibig sabihin nun, sagrado, kandado, kuno. Pwede ba mangyari yon? Sabi ng Panginoon sa John 8, ano sabi? 31 and 32. Kaya pausa, kung may daniyo maka-encounter ng squad na rin, kung hain kami magmata, dyan kami matutulog, pipikit, no? 31, sanglit nagsiring Jesus ngadto, han mga Hudiyo nga tinmuo iya, kamo ang tinuod ko nga mga tinun-an, kung tumanon niyo an ako ni gintutdo. Amen. Sabi ni Kristo sa mga nananampalataya sa Kanya, kayo ang tunay kong mga tagasunod kung magpapatuloy kayo sa aking aral. Amen? Sa salita. Verse 32, nga nibabaroan niyo an kamatuoran. Ngan an kamatuoran an magtatalwas sa iyo. Magpapalaya sa iyo ang katotohanan. 33, nagbaton hira. Mga tulin kami ni Abraham, ngan waray pagod kami mauripon hinbisan Hinoo. Sanglit ano ang karuig mo sidngon, hani mo pagsaring, matatalwas ka mo. 34, nagbato ni Jesus. Susumatan ko kamo tinuod, uripon hansala, an nga tanan nga,
nga nakakasala. 35. Diri dayuday sakop panimalayan o ripon, kundi sakop hakadayunan an anak. 36. Sanglit matatalwas gud kamo, hintinuod kun an anak an magtalwas sa iyo. Amen po mga kapatid. Nung nabuksan ang Biblia sa panahon ng World War II, nagsimula ang Baptist Church sa Iloilo na sinimulan ng mga misyonerong Amerikano, Baptist preacher. At diyan nagsimula yung mga gawain sa Mandaluyong, mga unang pinanggalingan nating mga churches. Hanggang sa nagkaroon ng Baptist Church sa Project 8, Quezon City, na sinimulan ni Pastor Arias. Hanggang sa nagkaroon ng mga missionaries. Anong dala? Salita ng Diyos. Bakit ito kailangan may pangaral? Dito nakasalalay ang kaligtasan ng tao. Amen? Kaya nga, mga kapatid ko, nagpipray tayo na sa ating gawain dito sa mission, may tawagin din ang Diyos mula sa atin. Amen po mga kapatid? Ayan, baka mag-isip, mahirap yata mag-mission na. Mahirap talaga. Sundalo eh. Amen? Pero hindi ka pababayaan ng simbahan. Amen? Hindi yan gawain ni Pedro o hindi yan gawain ng iisang tao. Ang pagdadala ng salita ng Diyos ay gawain ng church. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 28:19-20, humayo kayo. Amen? Sabihin, hindi lang isa ang hahayo, kayo. Amen. Basahin natin, Matthew 28:19-20. Kaya hindi tama na yung pag-ebanghelyo, isa lang ang gumagawa. Yan ay gawain ng buong church, ang pagdadala ng ebanghelyo at salita ng Panginoon. Matthew 28:19-20. Oh, ano sabi ng Panginoon? Verse 19 kita, verse 18 ani kita. Verse 18. Matthew 28, verse 18. Hinmara ni Jesus ngan ginsiring hira. Iginhatag akon an nga tanan nga gahom, halangit ngan hatuna. Verse 19. Sanglit pakadto kamo. Amen mga kapatid. Ang ginsisignan ng Ginoo sa simbahan, paglakat o pagkadto sa mga pagdadala ng salita ng Diyos. Sabi dito, kamo. Wala sumiring didi nga pakadto ikaw. Yan ang gawain ng simbahan ng Panginoon. Pagdadala ng salita ng Diyos. Dahil dyan nakasalalay ang kaligtasan ng tao. That is why, mga kapatid, sa ating mission work, meron tayong mga Bible study, meron tayong preaching sa merkado, meron tayong tracts, isang box pa yung tracts natin, meron tayong outreach sa mga bata. Amen, mga kapatid ko. Pag wala yung mga gawain na yan, walang dahilan ba't may mission dito. Ba't pa tayo nandito? Ang purpose ng church ay maging imbakan ng katotohanan ng Diyos. Yan ang purpose, yan ang objective ng church. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos. Walang maliligtas kung walang mensahe. Ikalawa mga kapatid, bakit mahalaga ang pangangaral sa salita ng Diyos? Diyan tayo kumukuha ng kaaliwan. Amen? Comfort. Diyan tayo kumukuha ng comfort. Ano sabihin ng comfort? Yung CR kasi tinawag din comfort room eh. Diba? Lugar ng, kwarto ng kaaliwan. Paano ka naaaliw sa CR? Siguro kapag sobrang sakit na ng tiyan mo, puputok-putok na, di mo na kayang tiisin, pag umunta ka sa kwarto ng kaaliwan, maaaliw ka. Mawawala ang iyong stress. Amen mga kapatid? Ganon din tayo sa salita ng Diyos. Dito tayo kumukuha ng kasiyahan. Amen? Salita ng Diyos. 1 Thessalonians 4:18 para mag-gets natin yung word na comfort. Kaaliwan, kasiyahan. 1 Thessalonians 4 verse 18. Sa salita ng Diyos, naligtas tayo. Naangay natin igwali ito sa iba. Ikalawa, dito tayo lumalakas at naaaliw. Sumasaya. 1 Thessalonians chapter 4.
And in verse number 18. Excuse me. 1 Thessalonians chapter 4, verse 18. Sabi ng Biblia mga kapatid, sanglit pag dinasigay kamo. Amen? Tungod hini nga mga pulong. Paano madasig ang Kristohanon? Pinagihapulong ang Ginoo. Kaya minsan nagkakamali tayo sa pagbibisita. Bawa, sabihin, ito minsan kamalian ko to eh. Pupunta tayo sa isang bahay ng kapatiran, ang aton purpose la is makigmarites or makig-istorela. Hindi doon lumalakas ang Kristiyano eh. Sabi dito, tumitibay ang Kristiyano kung may salita ng Diyos. Kaya, sanayin natin na sa lahat ng ating pag-uusap, may bahin ang pulong sa Ginoo. Pumunta tayo sa bahay ng kapatid, Brad, kamusta ka? Nagdadasal ka pa ba? Ikaw ba'y nagbabasa ng Biblia pa? Kamusta ang iyong buhay, Kristiyano? Nung nagkita kami ni Brother Rinaldo, yun ang ano ko sa kanya eh, na isa-isay sa ulitan. Kamusta ka na? Sa ating lahat ito mga kapatid, ganyan din siguro ang aking ginagawa. Sabagat mga kapatid, nakita natin, hindi tayo lalakas sa material. Bagamat nakakabulig siya. Pero minsan kasi ang material blessings mga kapatid, nagiging hadlang palugod nga, dida kita kumita, diri sa gahuman Ginoo. Bagamat minsan maganda yon, kasama na sa ita ng Diyos, pero walang makakapalit, walang makakabalyo sa gahom ng saitan ng Diyos mga kapatid. Kasi tuwing tayo man ay magkakaroon ng mga fellowship, huwag nating alisin ang salita ng Diyos. Yan lang ang makakapagpatibay sa atin. Sa mga nalulungkot na mga Kristiyano, ito lang ang sagot. Salita ng Diyos. You read your Bible, you pray every day. Makikita mo kapatid, ang ebidensya ng pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Kasi kapag hindi ka sa Biblia pumunta sa oras ng kalungkutan, hahanapin mo yung kasiyahan sa mundo. May Kristiyano na sa bar. Ba't ka nasa bar? Kristiyano ka. Inahanap mong aliw ka ng mundo. Yung ibang Kristiyano, pag nalulungkot, pupunta sa ibang ibayo. Ba't ka nandyan? Papasaya lang. Mga kapatid, pag nalulungkot tayo, sa Panginoon tayo pumupunta. Amen? Kasalanan lang nangyayari kapag lumalay ko sa Diyos eh. Pag nalulungkot ka, mag-isip ka, Panginoon, bakit kaya ganito? Fasting ka. Mag-pray ka, Panginoon, ano pang nangyayari sa akin? Kagaya ni Kristo nung siya ay may kalumbayan, dito ha garden ng Getsemani, bago siya dakpon, hain niya kumanto. Dito siya sa garden ng mga olibo, nagampo. Nandun si Kristo, umiiyak, nagpapawis ng dugo. Ginagawa niya sa oras ng kalumbayan niya, ng kanyang kasulubuon. Anong ginagawa ni Kristo sa oras ng kanyang kasulubuon? Nagdadasal. Ang tendency sa atin mga kapatid, kapag tayo ay malungkot mga kapatid, pupunta tayo sa mundo. That is very wrong. May mga tendency, mag-i-scroll ka sa Facebook ng bislaano. Gagawin mo bislaano para lang malingaw ka. Waray lingaw, waray libang. Mali, punta ka sa Panginoon. Amen? Ang Panginoon ang ating tinuod niya kaaliwan. Sa Kanya tayo lumalakas, tumitibay, at nangahawak. Ikatlo mga kapatid, kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos, dito nanggagaling ating pananampalataya. Ang aton pagtuo na tikang sa pagpamati, ang pulong ang Ginoo. Roma 10:17. Roma 10:17, mga kapatid. May kita natin sa ating Biblia. Sanglit, Roma 10:17, Romans 10:17. Sanglit, ang pagtuo na tikang hinpamati, han mensahe. Nganaan mensahe na tikang han pagwali kan Kristo. Amen. Kaya nga mga kapatid, walang maliligtas kung hindi nila mapapakinggan eh. Hindi niyo mga kapatid, napakatindi ng kaalaman ng Panginoon. Na ang katalwasan diri hiagian sa material o paggawa ng mabuti. Igo ka lang nga nakabati. Ginmios ang maupay nga sumat para magtuo ka at naligtas ka.
Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, dito sa verse 13, sumalahan siringan kasuratan, matatalwas an bisanin o nga natawag ang ngaran ng Ginoo. Amen? Sabi ng Biblia, maliligtas talaga eh. Basta tumawag ka lang sa pangalan ng Panginoon, iligtas mo yung kaluluwa ko. Pag ako'y namatay, waray ako, haimo, impyerno, takbag sa kini. Ang aking kasalanan, ako ang magbabayad, pero ngayon narinig ko ang maupay nga sumat, ginbaydan mo naman ngayon. Gintatanggap ko ikaw bilang tagapagligtas. Iligtas mo ako. Igampo mo nga niton. Sabi ng Panginoon, diri kanya babalibaran. Biligtas kanya nung oras na yan na nagtuo ka. Amen? Paano ginawa mo? Tumawag ka lang. Nag-pray ka. Panginoon, ligtas mo yung kaluluwa ko. Noong oras na yun, niligtas ka ng Panginoon. Pinaginin mo pagtuo. Amen? Ngayon, ito. Aano ni tao nga magsugad kung di riyan nakabati? Amen ba mga patid ko? Basahon ta padayon, verse 14. Kundi uuna nun pagpakagtawag nira haiya kun waray ra tumuo. Nganuuna nun pagtuo nira kun waray ra makabatihan mensahe. Nganuuna nun pakabati nira kun diri igsangyawan mensahe. 15. Nganuuna nun pagisangyawan mensahe kun diri ipadaraan mga magsarangyaw. Sumalaan silingan kasuratan, kamaruruyagan pag-abot hadton mga nagdadarahan maupay nga sumat. Amen, lumapatid ko. Kaya napakahalaga ng pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Pastor, paano ba kung mangangaral sa salita ng Diyos? Kahit saan ka pwede ka mangaral eh. Amen, lumapatid ko. Sa ating mga ama sa tahanan, sa ating mga tatay sa church, pwede kayong gumawa ng pulpito sa balay niyo. O bago tayo alas 6, magpipreach muna ako sa inyo, makinig ka, ikaw, Mrs., ikaw ang kumuha ng offering sa mga anak natin. Nakuha niyo mga kapatid ko, anywhere, pwede ka mag-preach. Gawa ka ng pulpito sa bahay. Sa shop mo, gawa ka ng pulpito. Habang ginagawa mo yung repair, preach ka doon. Sa eskwelahan, walang, gusto rin pa, lunch break or anytime, pwede ka mag-share ng gospel. Anytime, anywhere. Social media, pwede ka mag-message sa iyong kakilala na hindi paligtas. Mga kapatid, nakasalalay sa salita ng Diyos ang kaligtasan ng tao. Ngan kita ang gagamito niya. Hindi sila makakatawag sa Panginoon kung hindi nila maririnig. Amen ba mga kapatid ko? Nakukuha niyo ang aking karusingon. Kaya, waray matuo kung waray makakabati. That is why, mga kapatid, diri naton problemahon kung matuo dira o diri. An aton problemahon, kinanglan makabatihira. Waray ha aton pagtuuhit ta, waray, wala sa atin yun, hindi kaya yun, tumuhira eh. Ang makakaya lang natin, may bahagi ito. Kagaya nito mga kapatid, itong maliit lang to na microphone. Magiging dahilan ito na maibutang sa ating social media ang ating video o ating boses. Sabihin, sa lahat ng paraan, ginagawa natin na makakaya natin na marinig ng taong ebanghelyo. Kahit na minsan nakakapagod din eh. Amen ba mga kapatid ko? Nandun ang struggle. Nandun yung challenge. Ulan, araw, bumabagyo, waray bagyo, kailangan naririnig ang ebanghelyo. Bakit? Kada oras may namamatay. Kung kada oras may iginaanak, kada oras gap may namamatay. Ngayon, kung hindi tayo magpapaspas, mag-double time sa ating gawain, marami pupunta sa impyerno na tayo ang dahilan. Nakuha niyo mga kapatid ko? Ngayong umaga, this is very, very timely. Kailangan natin mag-double time, mga kapatid. Kailangan natin mag-double time. Maraming namamatay araw-araw. Bisan diin may aksidente. Bisan diin may lamay. Sabi no? Bisan diin may duloob. And yet, ang mga Kristiyano, waray laging bubuhat. And yet, ang mga Kristiyano nagpapakilalang ligtas, waray ginbubuhat para sa pulong sa Diyos.
paano magliligtas ang Diyos. Kung paano tayo naligtas, ganon din magliligtas ang Diyos sa iba. Amen? Naligtas tayo nung mayroong nagdala sa atin sa salita ng Diyos. Ganon din maliligtas ang ibang tao. Dadalhin natin sa kanila sa salita ng Diyos. And it takes effort. Kaya mo mag-effort. Waray pag-ani, nga waray ani pagtanom. Kailangan may effort. At doon nahihimaya ang Panginoon. So this is our last point this morning. Ito ay isang outline natin ngayong umaga. Bakit mahalaga ang salita ng Diyos na ipangaral? Dito tayo tumatatag. Amen. Meron tayong sure na pinanghahawakan na salita ng Diyos na nakasulat. Ito ang ating katiyakan. Assurance from the Word of God. 1 John 5:13. 1 John 5:13. This is our last point this morning. Bakit mahalaga na ang salita ng Diyos na ipapangaral? Pinaagi hininadig-on kita. Pinaagi nakusugan natin pagtuo. Kung waray pulong sa Diyos, manluluya tayo. Luluya kita. Bilang anak sa Panginoon, ito ang ating kakusganan. 1 John 5 and in verse number 13. 1 John 5 and in verse number 13. Nagsusurat ako ha iyo hini. 1 John 5:13. Nagsusurat ako ha iyo hini basi baruan niyo nga may ada niyo kinabuhi nga waray katapusan. Kamo nga natuo hangaran na anak kan Dios. Amen. Anot gintatagiya kuno mga natuo sa anak ng Dios? Merong kinabuhi nga waray katapusan. Dayan nga kinabuhi. Amen. Verse 14. Madasigon kita haatubangan ng Dios kay maaram man kita nga namamati iya kung nangangaro kita iya bisan ano nga uyon han iya kaburoton. Mga kapatid, isinulat ang Biblia para tumibay tayo. Amen. Kaya, you must read your Bible every day. Hindi lang to trabaho ng pastor. Sa ating church, malaya tayo mag-aral ng Biblia. Hindi kagaya sa ibang bansa ngayon, mga kapatid, bisan bata, nahulihan lang ng maliit na Bible, pinakulong na. Sa China yata yun. Makikita nyo sa social media. Ang Biblia sa ibang bansa, igindidiri. Mahulihan ka niyan, it's either ipa-death sentence ka o ipa-preso. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na sa ating bansa, malaya ang pag-aaral ng Biblia. Amen? Walang nananakit sa atin. Walang nag-uusig sa atin. Ang ating pagtuo malaya, waray nagbabawal atin. So, magpasalamat tayo sa Diyos na meron tayong salita ng Diyos. Panginoon, salamat nandito ang salita mo sa amin. At tanan nga amon gibubuhat, nakasubayan imo gid sa ring. Kaya mga kapatid, basic lang ang ating pagtuo sa ating church. Kung ano't nakasurat, yan ang gawin natin. Ngayon, kung hindi nakasulat, huwag natin gawin. Simple ang ating pagtuo sa ating iglesia sa Panginoon. Kung ano't nakasurat, gawin natin. Ngayon, kung diri, hindi. Amen, mga kapatid ko. Wala nang argumento. Kaya, nagpapasalamat ako sa Diyos, mga kapatid. Kanina ko pa inulit-ulit. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi nagtikang tayo sa lugar na ito, mga kapatid, kasama ang ating mga kapatiran, ating Pastor Felix. Kagaya ng padayong niya, ginpapasalamatan kapag nakaniya pag-Webes. Sinasabi pa ulit-ulit ni Pastor Felix, nagpapasalamat ako sa Diyos na simula nung tinanggap natin ang salita ng Diyos, nanmuhat ang Ginoo aton. Yan ang kanyang sinasabi pa ulit-ulit bisa nandun kami sa Mayorga. Kapag nandun kami sa kusina, magpapaalam na ako sa kanya, uuwi ako. Sabi ko kay Pastor, uuwi na ako sa misyon. Tuwing mag-out ako sa TESDA. Sabihin niya, Nak, kamusta yung mga kapatid?
Yan lagi niyang itatanong sa akin. Sabi ko, Pastor, ito, sugad-sugad din eh, sugad din eh. Mag-uusap kami niya. Sabihin ko lang sa kanya, Pastor, pero yung iba di ko pa napuntahan eh. Mamaya pag uwi ko, bibisitahin ko. Ang kanyang habol mga kapatid sa ating pananampalataya, tayo tumibay. Lagi niyang inuulit-ulit sa akin, mangaral ka na sa ita ng Diyos. Kaya sa ating church, kumbaga ayaw lang kamo kaalanghakon, kumbaga namimirit ako pagbasa tayo ng Bible. Kailangan to eh. Naunawaan niyo mga kapatid ko. Joshua 1:8, basahin natin. Nasa Biblia ang good success. Huwag tayo maghahanap ng success sa mundo. Ang tinuod nga success, nasa salita ng Diyos, mga kapatid. Joshua 1:8. Josue po. Chapter 1 verse 8. Josue 1 verse 8. Anong sabi? Baga tigda lang nato na abrihan yun ang aga. No? So Joshua chapter 1 verse 8. Anong sabi ng Panginoon? Dayuday basahon. Anong sabi ng Ginoo? Dayuday basahon good an balaod didahan imo pagsingba. So laging mong basahin daw, sabi ng Panginoon. Pag-admi ini. Sinong pag-admi? Aralin. Pag binabasa mo, aralin mo din. Pag-admi ini, adlaw gabi. Amen? Ngan tumana. Good ang nga tanan nga naisurat didaan balaod. Ngan magmamainuswagon. Amen. Og magmamabinungahon an imo kinabuhi. Amen do mga kapatid? So, huwag tayong iiwalay sa Bible. Akala ng ilang Kristiyano, pag lumayo sila sa Biblia, nandun ang success. Mali. Basahin mo ulit yung Joshua 1:8. Kapag binasa mo ito, inaral mo ito, ngan ginsunod mo ito, anong sabi ng Biblia? Maginuswagon ka. Magbibinungahon animo kinabuhi. So, kaya sa mga kapatid natin nag-aaral pa lang, magpatuloy kayo sa Panginoon. Hindi propesyon ang tinuod nga panalangin. Hindi propesyon. Nasabi ko nga paulit-ulit, pinapaalala ko sa akin sa aking sarili. Kahit nung bago pa ako magsimula dito sa ministry, kahit na anong matutunan ko, pwede ko yan makalimutan. Tao tayo eh. Amen mga kapatid? Kahit anong matutunan mo, pwede mo kalimutan yan. Kahit anong ari-arian meron ka, pwede yung mawala. Kasi sa mundo, di man safety. Mag-alkansya ka nga lang eh. Tawag doon, gin-iipis eh. Natatao yan eh. Sabihin, sa mundo nito, walang permanente. Pero ano yung permanente? Salita ng Diyos. Kaya sa ating mga kapatid na nag-aaral sa ating church, sikapin niyo nga ginbabalanse niyo pag-eskwela sa eskwelahan, ngan pag-eskwela ha Biblia. Yan ang magbibigay sa inyo ng success. Hindi basta mundo. Maraming nag-success sa mundo na hindi masaya. At napunta lang ang kanilang buhay sa hindi magandang kalagayan. Oo nga, kaya kagaya ng ating napag-aralan, ang job na nag-blessing din. May power siya eh. Pero iba yung blessing na nanggaling sa Panginoon. Yan ang ating habol, lagi. Ang Panginoon ang aking kailangan. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Dadalhin ako ng Panginoon sa kanyang luntiang pastulan, hindi ako mangangailangan pa. Magpapabilin ako sa balayan Ginoo magpakailanman. Kahit matuod manggod, nga niya pagka maupay, nga niya kaluoy magsusunod-sunod sa akong kinabuhi. Mga kapatid, nasa Psalms 23 yan. Psalms 23 verse 1 to 6. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Huwag nating alisin ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa ating araw-araw, basa ka ng Biblia, isang verse. Mag-post ka ng verse. Kaysa naman yung i-post mo yung mga selfie mo na parang, diba, medyo alanganin ng konti. Mag-post ka na lang ng salita ng Diyos. Amen ba mga kapatid ko? Sa atin magsisimula yan eh. Para yung ating komunidad, mahabaron pulong ang Ginoo. Saan magtitikang? Siyempre sa atin. Amen ba mga kapatid ko? So we are, this message, sana maging blessing to sa atin patuloy.
Mahalin natin ang salita ng Diyos. Biblia. Ngayon, kung wala rin yung Bible, punta ka sa Shopee. Magkano kayong Bible, no? Punta ka Shopee o Lazada. Mag-ano ka doon, mag-search ka ng translation na imo na adman. Baga alam mo na lingwahe. Pero advice ko, King James Version na natin gamiton. Sa English ha. Yan ang ating basis eh. Yan yung preserved na translation. So yung iba, iginsalin nila sa Waray, Pilipino. Pero pwede rin gamitin yun. Pwede ka mag-search sa Lazada, Bible, Tagalog. Ngayon, kung tagpira, kung di kaya, add to cart laan na eh. Diba? Pero kung kaya naman, why not? Amen? Meron kang Biblia, meron kang salita ng Diyos sa iyong buhay araw-araw. Sa ibang bagay, nagagawa natin ng paraan. How much more pagdating sa salita ng Panginoon? Amen? Amen. At the same time, kung man nalarga man lang kita, dala tayong trucks. Punta ka ng Tacloban. Mamamasyada ka man lang ngayon. Dala kang trucks. Hingi ka kay Sister Angie na may tatak kasi na kay Sister Angie ang ating pantatak eh. Meron ba tayong trucks dito? So, yung trucks ko. May trucks ba tayo dyan, Sister? Sa inyo, meron kayong trucks. Yung trucks natin, may pangalan ng simbahan sa likod, may address, tsaka contact number. Pwede, bisa nandun ka sa lakwat-lakwat ka, ibigay ka ng babasahin. Diba? The same, sabihin, bisan sa mga simpleng way, ginagamit ka ng Panginoon. Amen? Naging blessing ba ngayong umaga ang ating mensahe? Amen. Ang salita ng Diyos ay kaligtasan, kaya kailangan ipangaral. Ikalawa, ang salita ng Diyos ay ating comfort, kaaliwan, nagpapasaya sa atin. Ikatlo, ang salita ng Diyos diyan nagtitikang aton pagtuo, nadigo na natin pagtuo kung nakabati kita niya mga pulong. Ikaupat, di na nagtitikang ang aton kadigoon sa salita ng Panginoon. Let us pray mga kapatid, magdasal tayo sa umagang ito. Amay naman Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya sa umagang ito, na sa lugar na ito ay kanunay na iwawali ang mga pulong kaupudan matagusa. Amon inigin susuplayan, sinusuportahan ang pulong nimo. Kaya kami nagsisikap para sa iyo, O Panginoon, na marami pang taong makapamati sa iba't ibang paagi. Sa amon mga kanya-kanyang mga desire, layunin ng aming puso na marami pang tao ang makakilala kay Kristo. Lord, bless po ang lahat ng mga kapatid sa lugar na ito sa aming pagkakaisa ng iyong mabuting balita ay marinig ng mga tao dito sa buong Tunandulag, sa Ulita, sa Burawin, at sa mga karatig ng mga bungto ng lugar sa Leyte. Panginoon, kinausap mo kami ngayong umaga. Salamat sa iyong mga paalala. Ito, amo ini antigaman ng imo gugma. Nagpapainumdum ka pirmi para na amon kaupayan. Diri pwede mawara sa amon kinabuhi ni mo pulong kay pinaagi ni nabuhi kami. Kami nabugos sa kalibutan, pinagi ni mo pulong. Mamamatay kami sa salita mo. Mabubuhay kami sa salita mo. Sabagat Panginoon, salita mo hindi lilipas. Ang langit at lupa ililipas ang salita mo diri. Kaya Panginoon, buligi kami. Makapanindigan kami. Sumalahin ang mga pulong. Ang selyohi, Ginoon, matagusan nga kasing-kasing ang mga nabatid ng mga salita. Naamo tinungdan nagpapadayon kami, kay pinapadigon mo kami, pinagin mo pulong, O Ginoo. Gawas sa imo pulong waray. Waray kusog. Gawas nila. Ay mo pulong. Kaya Ginoo, salamat po Diyos na kami ay nasa iyong tahanan, nandito kami sa iyong balay ang puwanan, na namon na papahinggan ay mula sa iyong salita. Bless po ang bawat isa, pati mong gamitin, alang-alang sa baraan ng kasuratan, pagbabahagi ng iyong baraan ng mga pulong, at kanunay din nga buruhaton ng ministeryo, ay maibahagi ang iyong maupay nga sumat. Salamat po Diyos. Salamat sa naglabay nga simana, na kundiin imo kami buligan, ginupdan, proteksyonan,
Yung biyaya ay nagsusunod-sunod sa amon sa adlaw-adlaw. Di mo kami iniiwan sa gawain na ito. Sabagat itong gawain na ito ay sa iyo. Ikaw ang amon agaron. Ikaw ang amon hadi. Ikaw ang amon tagapagligtas. Waray iba. Kaya Panginoon, sa aming ministry sa lugar na ito, kanunay ikaw ang nagpalambo. Sumatago sa mga pagtuo, kanunay dadaaha amon ang imong mga pulong nga mensahe nga magpapalakas kanunay sa amon konbiksyon bilang mga anak mo. Salamat po, Diyos, sumagon ito sa iyong pag-ibig na ipinadama sa bawat isa. Pinagihining mensahe. Habang tayo nagdadasal, mga kapatid, sayod ang Ginoo, may kanya-kanya tayong pag-aampo sumagang ito. Sayod ako nga kinausap tayo ng Panginoon at ito ang oras na tayo ay mabaton ha iya. Ano't aton igaampo ha Ginoo sa oras na ito? Meron ba tayong kahilingan sa Panginoon? Panginoon, gamitin mo ako na maging mensahero din ng iyong salita. Tawagin mo ako sa gawain ng Ebanghelyo. May nagpipray sa atin, Lord, bless po ang mga ministry, magkaroon ako ng involvement, participation. Mag-pray tayo, mga kapatid.